tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanata 11, mga talatang 13 hanggang 15. Ganito nga po ang pagkasad. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Tatapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Mapapansin natin na sa ating pagbasa, ang mga alagad ay hinahadlangan na makalapit kay Jesus ang mga bata. Katulad ng ginagawang paghadlang ng mga Pariseo at Iskriba sa mga makasalanang ibig magbago at magbalik loob. Para kay Jesus, ang mga bata ay mahalaga sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Yes! Nais iparating sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo sa araw na ito ang kanyang pagmamahal sa mga bata. Dahil tunay silang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Dapat tayo din na mga nakatatanda o mga magulang na, mga tito, tita, uncle, auntie, lolo, mga magulang ay dapat tayo ang magdala ng mga bata sa harapan ng ating Panginoong Hesus sapagkat si Jesus ay nalulugod sa mga bata. Yes! Ano bang meron sa mga bata? Ang mga bata ay may katangian na unti-unting nawawala habang tumatanda. Totoo nga yun. Ang mga bata ay likas na masunurin, mapagpakumbaba at mapagmahal. Ang mga katangian din na ito na makikita natin sa katauhan ng ating Panginoong Hesus at bilang anak ng Diyos. May panahon dati na hindi pa uso ang Waze o Google Maps. Minsan papunta ako sa bahay ng aking kaklase. Ito po ay patotoo. Pahayag ng nagsasalita sa atin pong pagninilay. Alam kong nawawala na ako, ngunit hindi ko sinasabi sa kaklase ko, kahit na natatagalan na akong makarating sa kanila, hanggang sa sumuko na lang ako at inamin ko na sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na naliligaw ako. Alam kong mas bata pa ako noon. Kapag nawala ako ay sisigaw na agad ako ng, Mama, saan ka na? Totoo rin naman yun ng mga bata pa tayo pag nawawala tayo, hindi natin sila nakikita, lalo sa pamamasyal o paglalakad, sumisigaw na tayo para mapansin tayo, para hanapin din tayo. Pero habang tumatanda ay nagkakaroon ng yabang, sinasabi natin na kaya ko nang mag-isa. Hindi ko kailangan ang tulong ng iba. Kung ako lang ay may pusong mababa na kayang tumanggap na hindi ko kaya mag-isa, kung tinanggap ko lang na hindi ko na alam ang daan. Mas maaga sana akong makakarating sa aking pupuntahan ayon sa kanyang patotoo. Totoo yun eh. Minsan ang mga bata, mapagtanong yan eh. Pero pagdating ng panahon na sila nagkakaedad na, hindi na nagtatanong. Bakit? May sarili na silang pasya kaisipan eh. May sarili na silang pananaliksi. Kaya nga sabi nga eh, habang ang bata ay nagpapayakap, nagpapahalik, nagpapakalinga, tayong mga nakatatanda ay kalingain, yakapin, paglingkuran sila sapagkat darating ang panahon, sila ay magiging mga independent na, ayaw nang magpaasikaso. Magkaroon sana tayo ng pusong katulad ng sa bata, puso ito na mapagpakumbaba, pusong marunong umasa at magtiwala sa Diyos. Puso ito na marunong sumunod at magtiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.